as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nat Caranza, nagsasabing, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa Kanyang pag-ibig at kabutihan sa atin. Muli niya tayong ginising sa umagang ito, taglay ang buhay at lakas at kagalakan na tayo ay muling magkakasama sa maagang araw na ito. Ano po, kaibigan, ngayon ay January 31, ang huling araw ng unang buwan ng 2025. At ikaw ay nakikinig pa rin sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang iyong palatuntunan, Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. Nagpapatuloy tayo sa buhay ni Abraham sa Genesis chapter 25, verses 1 to 11 ang atin pong babasahin. At mula po sa ang Bible Pinoy version, sundan niyo po ang aking pagbasa. Nag-asawa ulit si Abraham, Ketura ang pangalan ng babae. Naging anak niya sina Simran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, at Shua. Si Jokshan ang tatay ni Sheba at Dedan, at mga anak naman ni Dedan sina Ashurim, Letushim, at Liumim. Ang mga anak ni Midian ay sina Epa, Efer, Hanuk, Abida, at Ilda. Lahat sila ay galing sa lahi ni Keturan. Lahat sila ay galing sa lahi ni Ketura. Pinamana ni Abram kay Isaac ang lahat ng mga ari-arian niya. Pero nung buhay pa siya, nireregaluhan din niya ang mga anak niya sa iba niyang mga asawa. Pinatira niya sila sa lugar na malayo sa anak niyang si Isaac, doon sa bandang east ng lupain. Umabot si Abraham sa edad na 175. Mahaba ang naging buhay niya at napakatanda na niya nung mamatay siya at malibing kasama ng mga namatay niyang kamag-anak. Nilibing siya ng mga anak niyang sina Isaac at Ishmael sa kuweba ng Macpela, sa bukid sa east ng Mamre na dating kay Ephron, anak ng Hittite na si Suhar. Yun yung bukid na binili ni Abraham sa mga Hittites at pareho sila ng asawa niyang si Sarah na nilibing doon. Pagkamatay ni Abraham,
Blines ng Diyos ang anak niyang si Isaac na tumira sa Beer-lahai-roi. Isang buhay ng pananampalataya. Pagkatapos ng buhay ni Abraham, maaari tayong ma-disappoint. Marami tayong hindi nalaman at marami pang hindi natapos. Nang makilala natin si Abraham sa Genesis chapter 12, siya ay 75 years old ng panahong yon. Nalaman natin ang tungkol sa kanyang buhay mula sa edad na 75 taon hanggang 79. Pagkatapos, 4 na kabanata ang inilaan sa isang taon ng kanyang buhay, ang taon na ipinanganak si Isaac. Ang huling 3 kabanata ay sumasaklaw sa karagdagang 75 na mga taon kung saan binibigyan tayo ng kaunting detalye. Ano ang sinasabi sa atin ng lahat ng ito, kaibigan? Sa pananaw ng tao, parang ordinaryong tao lamang si Abraham. Siya ang pinuno ng isang maliit na sambahayan na nanirahan sa paligid ng Kanaan. Isa lang siya sa mga taong namuhay ng normal katulad ng mga karaniwang mga tao doon. Hindi siya naging hari o pangunahing political figure. Hindi siya gumawa ng anumang monumento o gumawa ng anumang malalaking struktura. Gayunpaman, siya ay tapat sa Panginoon. In turn, God made big promises to Abraham. Ang pagtawag ng Diyos kay Abraham at ang pangakong ipinagkaloob kay Isaac ay mga pangunahing elemento. Ang mahalagang taon ni Abraham ay ginugol sa pamumuhay na parabang ang mga pangakong iyon ay magkakatotoo. Kahit na sa pagtatapos ng kanyang buhay, ang nakita niya ay ang simula pa lamang ng kanilang mga katuparan. Inilalarawan din ng Genesis kabanatang 25 ang pagkamatay at paglilibing kay Abraham. Sa Genesis kabanatang 25 talatang 1 at 2, nag-asawa ulit si Abraham at ang pangalan ng asawa niya ay Keturah. Ang mga anak nila ay sina Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak at Shua. Pagkatapos ng kapanganakan ni Isaac, nagkaroon siya ng 6 pang mga anak na lalaki sa pamamagitan ng kanyang asawang si Keturah. Pinaalis niya ang kanyang mga anak na lalaki na may dalang mga regalo. Ngunit hindi niya sila ginawang tagapagmana alinsunod sa tagubilin ng Panginoong Diyos. Sa talatang 9, inilibing siya ng mga anak niyang sina Isaac at Ishmael doon sa kuweba ng Macpela sa silangan ng Mamre sa bukid na dating pagmamayari ni Ephron. Sa kanyang kamatayan, ito naman ang maganda, kaibigan, sina Isaac at Ishmael ay nagkasama upang magdalamhati sa kanilang ama. Ngayon ay makikita natin na ang kwento ni Abraham ay may mahalagang papel sa plano ng pagtubos ng Diyos. Sang-ayon sa sinabi ni Apostol Pablo sa kabanatang 3 ng Galacia, talatang 20. At dahil kayo'y kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa Kanya. Kaibigan, ang mga pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang descendants ay magkakatotoo at sa huli ay matutupad sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sa atin, nasa kalagitnaan pa lang tayo ng aklat ng Genesis at marami pa tayong malalaman kapag ating patuloy na pinag-aralan ang ikalawang bahagi ng atin pong pagbabasa dito sa aklat ng Genesis sa buhay ni Abraham at ng kanyang sambahayan. Kaibigan, anong mga kwento sa buhay ni Abraham ang nag-iwan ng impact sa iyo? Ano ang iyong mga pangunahing takeaways mula sa ating pagbabasa at pag-aaral sa bahaging ito ng Biblia? Para sa iyong mga comment and reflection, maaari mong ipadala sa atin pong numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa pagpapatuloy ng ating programa, nais kong ihandog sa inyo ang isang makalangit na awiting inawit ni Shine Gabriel
lagrada may pamagat sa iyong mga yapak. Pakinggan natin ang makalangit na awiting ito. Landas na kay tinig, sa'yo'y inilaan. Bawat hakbang nito'y dusa't hirap ang laman. Sa kalooban ng Ama, magpasakop kang ganap. Buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha ang nilakaran mong landas, pasakit man at dusang, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Kay hirap man gawin, kalooban mo'y tupdin. Pinili kong sundan bakas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko'y laan sa'yo kailan pa man. Maglilingkod sa'yo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha ang nilakaran mong landas, pasakit man at tusang, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha ang nilakaran mong landas, pasakit man at dusang, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Bawat hakbang mo'y aking susundan. Maraming salamat, Shine, sa awiting iyong inihandog sa ating pag-aaral ngayong umaga. At kaibigan, ngayon po ay panahon para sa ating paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Saan ka man naroroon, ay nais kitang makasama sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng buong sanlibutan. Gayunpaman, kami ay tinitingnan mo sa aming mga personal na kalagayan. Pinahahalagahan mo ang bawat isa sa amin. Salamat sa iyong kamanghamanghang biyaya at hindi mapipigilang pag-ibig na inyo pong iginagawad sa bawat isa. Patuloy niyo kaming sinusustain sa aming mga pangangailangan. Panginoon, akin pong idinadalangin ang aming mga kaibigang maagang gumising sa araw na ito upang tunghayan, pakinggan ang inyong mga banal na salita. Nakita namin ang mga aral sa buhay ni Abraham.
tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang mga aral na ito ay maging daan namin upang mas mapalapit kami sa inyo at magtiwala ng lubos sa inyo pong kalooban. Amang banal, ngayong umaga, akin pong ipinapakiusap ang aming mga kaibigan na may mga pasanin, may mga kahilingan, Panginoon. Kayo ang Diyos na makatutugon sa aming mga pangangailangan. Kaya't akin po silang inilalapit sa inyo upang ang mga kahilingang ito ay magkaroon po ng katugunan. Lalong-lalo na po ang mga bagay na magpapalapit sa amin sa inyo. Mga bagay na makapagpapatibay ng aming pananampalataya. Ngunit kung ang paghihintay ang siya pong kinakailangan upang lubos kaming magtiwala sa inyo, tulungan niyo po kami na matutong maghintay sa inyong kasagutan sa aming mga panalangin. Maraming salamat po na inyong iingatan ang aming mga kaibigang aalis tutungo sa kanilang mga gawain. Inyo pong ipagkaloob ang karunungan at lakas upang magampanan nila ang mga gawaing kanila pong gagawin sa buong maghapong ito. Ingatan din po sila sa anumang aksidente sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunan at himpilan, Rise and Reflect, at para po sa inyong patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa inyong mga tahanan, amin pong ipagkakaloob sa inyo ang Bible Study Guide na ito, Explore, kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address. Ito po ay available in English and in Tagalog. Ang gagawin nyo lamang ay ipadala ang inyo pong pangalan at kompletong address, contact numbers, dyan po sa ating comment section para po sa atin pong mga kaibigang nasa social media. At para naman po sa mga kaibigan nating nakikinig, ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ang kailangan po natin ay ang inyong kompletong pangalan at address at contact numbers para po maipadala namin ang Bible Study Guide na Explore. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig, kaibigan. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Magpapatuloy po tayo sa atin pong mga palatuntunan, mga makalangit na awitin. Susunod ang salita ng buhay. Pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect
true.